Ano po yung reaction niyo naman po sa pagsama ni VP Duterte sa tatay niya outside the country amidst the impeachment complaint against the Vice President? Hindi natin alam kung yun po talaga ay yung biyahe nila doon dahil nga po sa talagang official, dahil sa mga OFW o dahil nga sa may nagsisirculate po na rumors about this arrest warrant. But it is quite noticeable, no, until now ay wala pa rin yung ating dating Pangulo. At kung makikita po ninyo, yung pong crowd po nila doon ay yung KOJC. So hindi naman po talaga yun OFW na pangkalahatan. It was a set-up program kung saan lang KOJC po ang kanilang captured audience. Sir, may mga rumors po ng ICC warrant of arrest. How will this impact the impeachment? Sa amin po, tuloy-tuloy pa lang man po ito. Sa akin pong paniniwala, separate naman po kasi yung ICC kung kay Presidente Digong at iba naman po dito po kay Vice President Sara Duterte. Sa amin naman, regardless kung meron pong ICC o wala, basta sa amin pong hanay, tuloy-tuloy lang po ang aming trabaho. Pero hindi po ba, sir, nabanggit din si Vice President Sara doon sa EJK case na may alam siya about the killings when she was mayor of Davao City? Well, kung kasama siya doon sa warrant, medyo, kasi syempre pagka ito ay na-implement nila, dadalhin sila sa Hague. Kung hindi po ako magkakamali, medyo maantala po to. Thank you po, sir. Thank you, Tina. Next, Sandro Chona from Billionario TV. Sir, yun nga po, nasa ibang bansa yung dating Pangulo and si VP Sara. What do we make out of it? As yung bilang chairman nga po ng Blue Ribbon Committee conducting yung itong mga ginagawa natin preparations for the impeachment, and as a congressman, ano pong how do we make out of it na nandun sila ngayon? Sa ngayon, nananatiling rumors pa rin to dahil wala pa naman talagang nagkukumpirma kung talagang meron na warrant na na-issue. So sa amin naman, ayaw naman namin mag-rely lamang dito. Basta't insofar as we are concerned, tuloy lang po yung aming pag-aaral, tuloy lang po yung aming trabaho. At nabanggit nga po kanina, nabanggit din si VP Sara doon sa possible ongoing sa ICC. Hindi po ba magkakaroon ng push and pull kung kunwari kailangan nilang pumunta doon sa The Hague or kailangan siyang nandoon tapos mayroong ongoing impeachment dito sa Pilipinas? Well, kagaya po nang nabanggit ko, kung sakasakaling ganun po, I think kung ganun na mangyayari, magkakaroon po talaga ng pagka-delay or magkakaroon tayo ng medyo problema dito sa impeachment. Melalis Morales from PTV4. Hi, good morning, Kong Joel. Follow-up lang din po dun sa ICC issue. Sabi po kasi ni PCO Secretary G. Ruiz, we've heard that an arrest warrant has been issued. Doon nasabi nyo nga rin po na we're waiting for the final confirmation. And sabi nga, the government is prepared for any eventuality. Malacanang nga has assured cooperation with Interpol if the ICC issues an arrest warrant. Ano po masasabi nyo dito nga sa palace statement na ito? Well, kung totoo nga po na meron po kasi tayong legal and diplomatic obligation na dapat po nating sundin. Kung hindi po ako nagkakamali, bagamat hindi tayo winidraw na natin ang ating membership sa ICC, pero tayo po ay parte pa rin ng Interpol. In fact, nung tayo po ay hinanap po natin si Alice Guo sa ibang bansa, ay humingi rin tayo ng tulong at suporta sa Interpol. Kaya hindi naman po maganda na tayo ay tataliwas dito dahil kung tayo po ay nangangailangan, sila naman ay ina-accommodate tayo kasi miyembro po tayo nito. Opo. Pero sir, just to be clear lang po, actually follow-up na rin po sa unang mga naging tanong. Paano nga po kung magkaroon ng, ano lang po yung magiging ano, just give us a walkthrough po kung magkakaroon nga talaga ng arrest warrant at kung sakali nga na ma-arresto rin, yun nga, magkakaroon po ba ito ng epekto sa impeachment proceeding given na si dating President Rodrigo Duterte kasama rin siya sa mga pinangalanan na sa mga sinabi noon na susuporta dito nga sa team ni VP Sara na harap sa impeachment? Insofar as si President Digong,
tingin ko naman ang kanyang participation is pagiging abogado. So sa tingin ko naman marami pa silang battery of lawyers na haharap dito. So sa tingin ko hindi naman ito magiging kawalan. Pero insofar as si VP is concerned, ibang usapan po yun dahil siya po yung ating subject nito pong impeachment complaint. But po pwede naman po itong umusad dahil unless of course kailanganin ng kanyang presensya. Pero kung hindi naman po pwede naman po itong umusad, itong impeachment trial. Ed Galvez from FEBC Network News. Sir, good morning. Sir, doon sa issuance ng ICC arrest order, kumpirmado man o hindi. Pero wala jurisdiction ng ICC sa Pilipinas. Tapos sabi ni former President, magpapa-aresto siya kung Philippine authority ang aaresto sa kanya. Sir, magkaiba po ang warrant of arrest sa jurisdiction. Pwede po bang tanggihan ito ng Justice Department or bound by our legal and diplomatic obligation na mag-respond sa ICC order? Meron tayong diplomatic obligation dyan eh. In fact, ginamit nga natin yung Interpol nung hinanap natin si Alice Guo, kung hindi po ninyo, kung marirecall po ninyo, at humingi tayo ng tulong sa kanila, bound po tayo dyan. Wala pa pong confirmation sa ICC kung meron silang inilabas na arrest warrant, pero may mga reports po. Sa tingin niyo po, paano po ba dapat umakto ang PBBM admin if indeed meron pong arrest warrant against the former president and kasama rin po si VP Duterte? Sa atin kasi parang assistance lang yun sa atin kung hindi po ako magkakamali dahil malamang yung arrest warrant ibibigay po yan sa DOJ or sa PNP. Dahil yung police ay hawak po ng DILG, malamang DILG tsaka DOJ. And sa DOJ naman po kasi yung NBI. So tingin ko yan pong dalawang yan ang talagang mangunguna po dito. Kung sakasakali dahil as we speak, rumors pa rin po ito puro mga sabi lang po nino. Puro hearsay pa lang po ito, wala naman po itong confirmation. But do you think the law enforcement agencies kailangan agad-agad or immediately dapat ipatupad nila yung arrest warrant against the former president and also the VP if indeed may ICC arrest warrant? Tingin ko, hindi naman, although wala nakalagay dyan na forthwith, no? So, pero sa tingin ko, dapat ipatupad to kung talagang meron dahil ang nangunguna po dito is yung international community na International Criminal Court. So, tayo naman assistance lang. Ano po yung reaction nyo naman po sa pagsama ni VP Duterte sa tatay niya outside the country amidst the impeachment complaint against the Vice President? Hindi natin alam kung yun po talaga ay yung biyahe nila dun dahil nga po sa talagang official, dahil sa mga OFW o dahil nga sa may nagsisirculate po na rumors about this arrest warrant. But it is quite noticeable, no, until now ay wala pa rin yung ating dating Pangulo. At kung makikita po ninyo, yung pong crowd po nila doon ay yung KOJC. So hindi naman po talaga yun OFW na pangkalahatan It was a set up program kung saan ang KOJC po ang kanilang captured audience. Thank you, Paige. Marian Enriquez from TV5. Sir, follow-up lang po doon kasi may statement din po si FPRRD doon sa Hong Kong po the other day. And sinasabi niya regarding nga po doon sa drug war, no? Anong kasalanan ko? Ginawa ko naman ang lahat sa panahon ko para may konting katahimikan at mapayapa ang buhay ng Pilipino. Ang problema nito, ICC, ako daw yung pumapatay. Sir, mupo rin po kayo doon sa Quad Committee. Any comments or regarding po dito sa kanyang statement? Well, unang-una, meron tayong tinatawag na rule of law. Pangalawa, kaya po siya nililitis ng ICC dahil nga po sa crimes against humanity, kung saan libo-libo po sa mga kababayan po natin ang hindi nagkaroon ng pagkakataon na malitis. So at dito po sa kanilang naging war on drugs, marami po ang mga naging biktima
ng extrajudicial killing. So ngayon, hindi naman po lahat yan ay involved sa droga. Karamihan po dyan, puro mga kababayan po natin na mga nasa baba or mga miyembro po ng mga masasabi natin na talagang walang kalaban-laban. So kung talagang ang purpose natin dyan ay Dragon War, sa dami po ng mga nangyari, parang nagkaroon po ng mass killing nung panahon na yon. So, ito po yung naging subject ng ICC. Kaya, at halos lahat po, at mayroon po mga positive at testimonial evidence na ito po ay utos ng ating dating Pangulo. Ngayon, kung sa tingin po niya ay wala po siyang kasalanan, sa tingin ko ito na rin yung pagkakataon para masagot itong mga akusasyon sa kanya sa ICC. Dahil hindi naman po porke may linlabas na warrant of arrest ay ibig sabihin guilty na po siya. Ito po ay lilitisin pa lamang at hihingin yung kanyang panig. So kung makukumbinsi po niya yung International Criminal Court na siya po ay wala talagang kinalaman dito, sa akin po ng paniniwala, mabibigyan naman po siya ng tamang hustisya. Umani naman ito ng iba't ibang reaksyon mula sa ating mga netizens. Ayon kay Lee Ruiz, insecure people will do the talking without evidence. Para lang may masabi sa mga Duterte. Pahayag naman ni Mary Lou del Castillo, Doggy, wag puro Duterte asikasuhin mo. Insecure ka masyado sa pinakamagaling na pangulo ng bansa. At ito naman ang saloobin mula sa ating kababayan na si Jason Delia, kinakabahan ka na Congressman Chua, ilang buwang na lang at mawawala ka na sa Kongreso. Mga kababayan, feel free to comment below para maglabas ng saloobin sa balitang ito.